Opo, for Yusek Berhere po, tanong ni Red Mendoza ng Manila Times, are we preparing for a possible surge in the number of cases in the country, specifically Metro Manila, dahil daw po dun sa traslasyon, Yusek? Yes, Yusek Rocky, no, actually, tayo po ay nag-umpisa na magprepara nung first week of December pa lang dahil nakita na po natin na posible na tumaas po ang mga kaso because of the holiday celebrations. And sa ngayon nga po nakikita na natin na mga 4 o 5 araw na pong nagtatala tayo ng mga kaso more than 1,000. And we are trying to, starting to prepare already by informing our hospitals, especially yung mga hospital po na kailangan meron po sila ng dedicated beds na minamandato po nung ating batas, no, na Bayanihan 2. So kailangan lang po naming magkaroon ng tulong, no, tulong-tulong ang ating mga ospital, pati ang ating mga local governments just to prepare kung sakaling tataas nga po ang kaso in the coming weeks dito po sa Enero. Opo, question from Sheila Crisostomo ng Philippine Star. According to Dr. Rabi Abengasing, there are contract tracers daw po whose contracts have expired and they are still waiting for renewal given the expected spike in cases. How is DOH addressing this? Ilan daw po ang contract tracers sa ngayon? Well, sa ngayon po, nag-iinventaryo pa lang uli ang ating Department of Health and the DILG how much contact tracers we have existing, no? But ang sabi naman po ng DILG, nung atin po silang nakapanayam, ito po ay nagkaroon ng mga end of contract po kasi at hinahanapan pa rin po nila ng pondo para makapag-hire tayo uli. Nevertheless, the local governments were informed of this issue, no? Ito pong mga contact tracers na nag-end ang contract. And kami po ay naghikayat sa mga local government to hire muna itong mga contact tracers para po hindi maputol ito pong ating pagpupursige. Pero kailangan po natin maalalahanan, no, na ito pong mga contact tracers na binigay ng DILG noon, no, na sila po ang nag-hire, ito po ay on top, no, or an augmentation of the existing cadre of the local government. So hopefully, yung mga cadre po natin ng local governments will continue, no, ito po dito sa strategies na ginagawa natin, especially for tracing contacts, and the local governments can fill in the gap while the DILG prepares and looks for funds para po dito sa mga contact tracers na ito. Opo, question for Secretary Galvez mula po kay Celerina Monte. What is the likelihood daw po of extending the travel restriction which will end on January 15? Itatakil po namin po sa IIT po yung aming pong magiging hakabang po. Opo. Question from Catherine Cruz ng CNN Philippines. How long will the immunity against COVID-19 last after Covovax from SII and Novavax or Coronavax from Sinovac has been administered? Tatanong po natin sa ano po. Sa ngayon po, wala pa po tayong definite na sagot po dyan dahil po yan po is a scientific question na ang panel of expert po natin makasagot. Opo. From Mark Fetalco ng PTV, the World Health Organization said COVID-19 herd immunity will not be achieved this year. What is the DOH reaction on this? Ilang doses po ba ng vaccine ang kailangan para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19? Yusek Berhere. Yes, well, ang sinasabi, no, kailangan natin ng to immunize or to vaccinate about 60 to 70% of the population in order for the population to achieve herd immunity. Kaya alam po natin lahat yung global supply ngayon ng bakuna ay limitado. Alam din po natin lahat na may competition dito sa pagkuha nitong mga bakuna na ito. And we all know that deliveries of these vaccines will be in tranches, hindi po magkakasabay-sabayan. Kaya nga po tayo ay naglagay ng mga priority population. Ito pong mga priority population na atin pong inilista at binibigay ng nabigyan na ng pronouncement ng ating presidente, ito po yung tinatawag natin na at most risk or the most vulnerable among our population. So ang atin pong strategiya
mabakunahan po natin itong mga vulnerable sectors of our population. Kahit hindi pa po natin na-achieve yung herd immunity, at least we are assured that we can somehow prevent severe infections among this vulnerable group of people. And yung ibang bakuna naman, nakakapagpakita rin po ng meron pong pagpigil, no, nitong pagkakaroon ng clinical disease, maibibigay din na proteksyon yan ng mga bakunang parating. So, by prioritizing the population, kahit po hindi pa natin ma-achieve ang herd immunity, as long as we were able to cover those people who we think are at most risk of getting this infection or getting severe infections. And yun na muna po ang ating goal for now until we can be able to cover this 60 to 70% of our population. Opo, from Pia Gutierrez for Secretary Galvez, yung government's timeline daw po in the rollout of vaccines, including the creation of online master list, QR code, training of 25,000 vaccinators. Secretary? Ang preparation po natin sa ngayong buwan, magkakaroon po tayo ng rehearsal, and then nakita natin may magkakaroon po tayo ng mini rollout at the end of February. Dalawa po ang possible po natin ng tinatawag nating mini rollout, yung COVAX facility at saka po yung Sinovac na darating this coming February 20. 50,000 po yung i-rollout natin. Yun po ang tatawag natin na mini rollout para sa rehearsal natin sa susunod na mga rollouts ng ibang vaccine. From Jan Punsalan ng ABS-CBN for Secretary Galvez, Secretary Roque said yesterday that Sinovac will be the country's only vaccine option until June. However, you said in an interview daw po that Pfizer might arrive in the Philippines even earlier than Sinovac. Can you please clarify which COVID-19 vaccine options will we have and by when? Sinasabi ko nga po kanina na baka po mauna yung tinatawag nating COVAX facility, at ang COVAX facility po, ang inelect po nila is Pfizer. So with that, ang mangyayari po, ang Pfizer po mauna kung just in case mag-qualify po tayo. And then next yung Sinovac, and then maybe yung AstraZeneca. Nilalakad po namin ang AstraZeneca ng first quarter. Secretary Noglares daw po said yesterday that 13 million Filipinos will get COVID-19 vaccines from the LGUs and the private sector. Would you know the total of how many doses they have secured so far? Secretary Galvez. Based dun sa sinabi ko sa amin na yung private sector at saka po yung LGU, they will sign tomorrow more or less 17 to 20 million. So more or less mga 10 million na tao po ang mapapakunahan po. At tayo po ay tutulong din po sa LGU na yung mga pangangailangan nila na more or less 50 to 60 kami po ang magpupuno ng vaccine. So ang kailangan po natin talaga ay po tayo ng more or less 140 na vaccine, 40 million, para mabakunahan po natin yung 70 million this year. From Christine Sabilio, ABS-CBN for DOH po, Yusek Vergere, ano daw po masasabi ng DOH at expert panel sa paiba-ibang efficacy rates na lumalabas sa ibang bansa para sa bakuna ng Sinovac? Paano ito dapat i-interpret? Lalo't maraming kumu-question dito dahil sa mas mataas ang efficacy rates ng iba daw pong bakuna. Yes, Yusek Rocky, no? So ito nga po yung sinasabi natin na meron ho tayong proseso sa ating bansa na regulatory process kung saan lahat po itong bakuna na papasok, katulad yan yung Sinovac, meron hong mga claims na coming from other countries na nakita dun sa mga pag-aaral nila, ganito yung efficacy. Pagpasok po dito sa ating bansa, pag-aaralan po lahat yan, yung mga claims na yan po mga isasubmit na mga publications, pag-aaralan po lahat yan ng Food and Drug Administration natin at kasama po nila yung expert panel nila para makita nga po kung talagang safe ito, kung ito'y ligtas at magiging efficacious para sa ating mga kababayan. Gusto ko lang hong i-emphasize, wala naman ho tayong bibili na bakuna para sa ating mga kababayan na hindi siya efficacious at hindi siya ligtas. Kaya nga po ginagamit po natin itong mga processes of regulation for us to assure the public that we will only procure safe and efficacious vaccines.